Belenismo mga ka-MB ha, ang mga nagagandahan, naglalakihan at makukulay na Belen sa Tarlac. Agaw pansin ngayong Pasko. Alamin natin yan dito sa Noy Pika nga. Hello mga ka-MB, good morning! At ilang araw na nga lang, Pasko na! Kaya naman mula sa Baguio City, nako, bumaba muna tayo dito sa isa sa mga probinsyang ipinagmamalaki ang kanilang mga Belen at walang iba kundi ang probinsya ng Tarlac. At ngayon silipin natin ang isa sa kanilang mga kakaibang pagdiriwang tuwing Pasko at ito nga ang paggawa ng mga Belen. Pasko na naman o kay tulin ng araw at sa probinsya ng Tarlac, damang-dama na ang Pasko. Maliban sa mga parol at kumukutitap na mga Christmas lights, kaliwat kanan na rin ang mga naggagandahang Belen. Ito'y dahil hawak lang naman ng probinsya ang titulong Belen Capital of the Philippines. Kaya kada taon, isang pagdiriwang ang pinakaabangan ng mga Tarlakenyo. At ito ang Belenismo sa Tarlac, isang patimpalak na layong itampok ang pananampalataya at pagkamalikhain ng mga Tarlakenyo. At kung pagkamalikhain lang naman ang pag-uusapan, aba, walang inuurungan dyan ang mga Tarlakenyo. Sige, masilip nga. Ang Belen ng bayan ng Mayantok, aba, may falls, pero hindi lang nag-iisa, kundi dalawa. Tampok nila dito ang mayamang agrikultura ng bayan. Yung Twin Falls po kasi, kumbaga, yung tubig po doon, yun yung ginagamit doon sa bundok, kung ano yung ginagamit nilang pangtubig sa mga palayan nila. Kaya doon po kami nagkamap hanggang sa magsasaka, since magsasaka is our festivity po. Ang Belen namang ito ng Tarlac Agricultural University sa bayan ng Kamiling, tatak Pinoy dahil mayroon itong jeep. Sa Castillo naman ipinanganak si Jesus sa Belen na ito ng isang resort sa Herona, Tarlac. Lakit naman ang konsepto ng Belen ng Moncada. Simbolo raw ito sa pangangalaga sa pamanang pananampalataya at pagkamalikhain ng kanilang mga ninuno. Papansin nyo, lakit yung design niya. Lakit, usually pinapamana yan eh. So, isa sa mga token na pinapamana sa mga apu-apuhan. Mascara Festival naman ang disenyo ng Belen ng Barangay San Francisco West sa bayan ng Anao. So may simbolo raw ito sa masayang pagdiriwang ng Pasko sa kapanganakan ni Jesucristo. Kailangan nating ipaalala yung pagkasilang po ng ating kung may kapal na siyang magliligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. Naging makulay naman ang simbahan ng St. John Nepomucene sa bayan ng Anao sa kanilang Belen. Tampok naman sa Belen ng bayan ng Ramos ang kanilang mga handicrafts. Ang bayan naman ng Pura, nagmistulang simbahan ang kanilang Belen na gawa sa kawayan. At aba, mayroon pang pa-fireworks. Pagpupugay naman sa Sierra Madre ang mensahe ng Belen na ito ng isang fast food chain sa lungsod ng Tarlac. Ang pagamutan namang ito sa Tarlac City gumamit ng recycled materials sa kanilang Belen. Pagoda naman ang konsepto ng Belen na ito ng San Lorenzo Ruiz Parish Church sa Tarlac City pa rin. Gawa naman sa Bao ng Niyog ang Belen ng St. Michael the Archangel Parish Church sa bayan ng Bamban. Ang mga residente aliw na aliw sa iba't ibang mga Belen. Kita mo rin maski na sa community category, lahat laban-laban. So it's parang dedikasyon nila, pananampalataya nila yan. At it lives up to the community spirit. Lahat sila tulong-tulong. Nakita nyo sa pag-ikot natin sa iba't ibang barangay. Dito naman sa mga parokya, nakikita naman ninyo talagang parishioners nila. I think so, for me, having worked with Belenismo since 2007, 18th year na po namin, bawat Belen ay special. Kasi makikita nyo ang commitment,
ng bawat Tarlakenyo na itaguyod ang binigay sa amin na ngalan ng Department of Tourism na Belen Capital of the Philippines. Pangalawa, tayo'y nadaanan ng sakuna, ilan bagyo ang dumaan, marami sa amin mga Belen nasira. Ngunit sa pagtutulungan at pagbabayanihan ng bawat Tarlakenyo, ito'y lahat tinayo in time na mamili kayo kung sino sa kanila ang talagang mananalo. So sa Pilipino po, resilience, commitment, pagkakaisa. Kaya natin to. Pilipino tayo. Pero sa kabila ng makulay na pagdiriwang, mahalagang hindi pa rin daw makalimutan ang tunay na mensaheng ipinapahiwatig ng Belen. Yung Belen, palaging siya lang mensaheng naman yan eh. Sinilang si Jesus para maging ating Savior. Nandiyan yung Belen para every year pinapaalala sa atin na ito yung nagpapasaya sa Pasko at ito yung nagbibigay pag-asa sa tao. Di ba yan ang Jubilee year ngayon? Pilgrims of Hope, Jubilee of Hope ngayon sa simbahan. Kaya yun lang meron kang pag-asa, dapat masaya ka na dun. Oh. Mula dito sa Tarlac City, ito si Charles Nicolimon. Merry Christmas at Happy New Year mga ka-MB! Yes naman, ang ganda naman ng mga Belen dyan sa Tarlac. I hope I can visit by January 30 para makita yung mga Belen. Tapos na. Hindi Tapos ba, na malay yun, mo hindi magtagal ba? pa yan. Ang lalaki ng mga Belen nila, Oo, no? totoo. Very creative. Nakita ko nga doon si Tefiti. Ay, si Sierra Madre pala. Sorry. Pero Madre, yun Oo, ang Tefiti. Sierra. Akala ko, alam mo ba, kilala mo si Tefiti? Oo, yung din sa Moana. Ay, Yung sa- bumabangon siya. Ay, siya. that's amazing. Kala mo. Kakatuwa, di ba? Competition pala yan, Yes! Pagandahan yan. Oo, Babonggahan. no? Belen, capital of the Philippines. Ang night. Grabe, inabangan ng lahat na naman. Inabangan ko yan kahit may banner yung pinapanooran. Meron Oh, sa gitna banner. Bakla, Banner? oo. Uy, Pero nakakaloka. talaga-